Okay, purihin ang Panginoon. Magandang gabi po muli sa ating lahat. At muli tayo po ay magbalik na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At bumabati po ako muli ng isang magandang gabi sa lahat ng mga kapatid na talaga pong masugid at maalap na sumasabay po sa ating palagi ang pag-aaral ng salita ng Diyos every Wednesday. Muli, ulitin ko po, ipagpaumanin po ninyo dahil mahaba-haba pong panahon na hindi po tayo magkakasama-sama physically. Pero salamat nga po at muli kong paulit-ulit na sinasabi na samantalahin po natin ang biyaya ng Diyos sa ating kapanahonan na kung tawagin po ay technology. Sabi nga po sa inyo sa mga nagdaan nating pag-aaral ay nakatutuwa dahil ito po ay bahagi ng mga propesiya ng salita ng Diyos na nagbibigay po ng tinatawag na katibayan at pagpapatunay na talagang totoo ang Biblia. Dahil isa po sa ebidensya ay yung pong kapahayagan na tinanggap ni Daniel. Sa kanya pong panahon, si Propeta Daniel sa Lumang Tipan, na nakita po niya at ipinakita po sa kanya ng Diyos na sa huling panahon ay ang tao po ay magiging malawak ang kanya pong kaalaman at magiging po siyang sobrang talino. Kaya kita niyo po naman sa ating pong panahon, sino mag-aakala na ang tao ay makukuha ang kanyang imahe at may palalabas ang kanyang tinig kahit pisikal na wala sa inyong harapan. Kaya ito po yung biyaya ng Diyos at dapat po natin itong samantalahin, gamitin at pakinabangan. Kaya ngayong gabi tayo po ay magpapatuloy, ihanda na po natin ang ating mga manual dahil nung isang linggo, palagay ko po ay lahat kayo na-distributan na. At kung sakali po na meron pa sa inyo na bago lamang na dumalo, hindi nakadalo last time, at kayo po ay humabol ngayon, mangyari lamang po na i-approach po ninyo si Sister Jeng, para po kayo kumuha ng inyong kopya para po sa ating pag-aaral dito sa bagong subject. Bagong subject na po ito, natapos na po natin ang ating aralin doon po sa Jesus in the life of Joseph. At ngayon po, tayo po ay may bagong pinag-uusapan, pinag-aaralan, and this time, ito po ay may pamagat dito sa Jesus series in the Old Testament. Ito po kasi ay isang buong aralin At ang pamagat po naman ito ngayon ay Jesus in the life of Jonathan. Amen? So, bago po tayo magsimula, gaya po ng dati, alam ko kayo po ay nakasamba na, nakapagpuri, umawit na kayo sa Lord. Ngayon naman, tayo po ay sama-samang yumuko at tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, maraming salamat po at kami po ay muli mong pinagsama-sama at tinipon mo muli sa lugar na ito para muli kaming makapag-aral ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo ngayong gabi at aming patuloy na hiling at dalangin na puspusin mo po kami ng iyong presensya at bigyan mo po kami ng pagkakataon at kapangyarihan na makaunawa sa mga bagay na espiritual at bagay na makalangit. Gamitin mo lamang po ako na instrumento mo at daluyan mo sa gabing ito upang ang iyong salita ay malaya na maipahayag sa mga anak mo na narito ngayong gabi na talagang pinatutunayan at pinakikita ang kanilang marugdog at tapat na hangarin na makilala ka. Kaya dalangin ko po na gaya ng kanilang desire, ipakilala mo po ang iyong kalooban, ang iyong sarili sa kanila. Huwag mo po silang hayaan, huwag mo po silang biguin, na hindi nila masumpungan ang mga revelations na kailangan nila sa kanilang buhay, sa kanilang pag-unlad at pagtatagumpay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng sumabay at nakiisa ay magsabi ng Amen. Praise God. So tingnan mo muna sandali ang iyong katabi at batiin mo at sabihin mo magandang gabi at ang pagpapala ng Diyos ay sumaiyo. So tayo po ngayon ay magpatuloy at tinapuntunghayan ang ating manual. Tayo po ay nasa subject Jonathan or Jesus in the life of Jonathan. At nung nakaraang pong Miyerkules ng ating pong pagsasama-sama ay akin pong ginugol yung mga oras at panahon na bigyan po ng tinatawag na foundation. Introduction. Medyo mahaba po. Halos isang session po ay aking i-dedicate to introduce to you kung sino po itong si Jonathan at paano po siya lumitaw at lumabas sa tinatawag na kasaysayan. At meron lamang po akong ilang mga gagawing review
Gaya po ng ating nakasanayan dahil alam naman po natin na ito pong ating ginagawa ay serye. Serye po ito ng pagtuturo. Kaya mahalaga po na ito po ay ating nasusubaybayan. Amen? Kaya ngayon pong gabi ay ating pong ipagpapatuloy, pero bago ko po irugtong yung mga bagong usapin ngayon at pag-uusapan at pag-aaralan, noong isang linggo ay akin pong dinala kayo sa tinatawag na history kung paano po lumitaw ang lalaking si Jonathan sa kasaysayan ng Biblia. Nasumpungan po natin na siya po ay may kaugnayan sa panahon po ng isang tanyag na propeta sa Bible na ang pangalan ay Samuel. Dahil doon po mababasa at doon po natala ang buhay po at pangalan nitong lalaking si Jonathan sa aklat ni Propetang Samuel. At dahil din po sa Propetang Samuel, sa kanyang aklat at sa kanyang kapanahunan, meron po pong isang prominente at kilala na personalidad na nabanggit po sa kanyang kapanahunan. At siya po'y walang iba kundi ang ikalawang hari ng bayan ng Israel na ang pangalan ay David. Dahil noong isang linggo atin din pong natuklasan at natutunan na only in this time, in this generation of Samuel, ay nagkaroon po ng tinatawag na haring tao ang bayan ng Israel. Because from Abraham's generation hanggang sa panahon yan, bago dumating si Saul, na kauna-unahang naging hari ng Israel, God is reigning. God is ruling. God is the king. He reigns, He rules, He leads the nation of Israel. Pero tutunan po natin na because of their flesh-driven desire. Dahil nakita po nila ito sa mga nakapaligid na bansa, mga nakapaligid na bayan, they become jealous, they become envious. Nag-inggit po sila. At they have requested Samuel. They did not requested God directly, but they requested Samuel to give this message to God, dahil si Samuel po ang go-between dahil during those time, ordinary people cannot go directly. There must be a go-between person, bago po makadiretso sa Diyos. And in that time, the go-between is Samuel. Kaya kanila pong hiniling kay Samuel at para sabihin sa Diyos na they are in need, they demand, they desire a king. And the majority of the people's voice won that the request. Kaya akin din pinagtuunan ng pansin nung nakaraang isang linggo, I really totally disagree in the concept of the voice of the people is the voice of God. Never po at kailanman ay hindi magiging tinig ng Diyos ang tinig ng karamihan. Dahil ito nga po isang katunayan at ebidensya na ang tinig ng karamihan dito sa panahong ito nang pinili nila si Saul was not the voice of God, because the will of God, the perfect will of God, is for them to be ruled by Him, but they chose Saul instead of choosing God. At si Saul po ngayon ang naging hari. Pero natutunan din po natin sa nakaraang ating lesson that because it is not the perfect will of God, it will stand for a moment, but it will not last. Kaya nasira po ang leadership, ang reign ni Saul. And this time, God chooses a king. Ang Diyos na po ang pumili. This time, it is not the people's choice, but this time is God's choice. Kaya nga, mayroon ding magandang aralin dyan na nabubuo. If you would create a message dito po between Saul and David, it's a good and classic example of two different choices. The choice of man and the choice of God, which is better. And if you know the story, though marami rin pong failure si David, but it is better yung kay David because it's not the choice of man, it's the choice of God. At sa panahon po yan, doon po pumasok ngayon ang lalaking si Jonathan. Because Jonathan is the son of King Saul.
Siya po ay anak nitong haring si Saul. At nung panahon yon, kung ating uunawain at babalikan, ito na po, tayo magpatuloy na, medyo ladagdagan ko lamang ng konting history. David's name became famous when the nation of Israel went into trouble. Nagkaroon po ng problema ang bayang Israel, if you recall, dahil they have been faced by a nation na ang pangalan ng panahon ay Philistines, at meron po silang napiling warrior. Kasi sabi ng Philistines, huwag na tayo maggera na kagaya ng conventional or traditional na paraan na lahatan. Ganito na lamang ang hamon po ng Philistines. Sabi niya, choose one representative from your camp to fight our representative named Goliath. Pumili na lang kayo ng inyong representative na itatapat ninyo sa aming lalaki na napili sa aming side na ang pangalan ay Goliath. Napakalaki po ni Goliath according to the description of the Bible. He was very tall, he was very big, and he's a warrior type. Ano po, malaki po yung difference kumbaga sa boxing, kung kayo familiar para bang heavyweight ito. Ngayon, ang bayan ng Israel ay pang middleweight. Of course, kahit anong galing po ni Pacquiao, kung makakalaban niya si Tyson, hindi po mananalo si Pacquiao. Because they are not in the same weight class. Kaya, ang nangyari po doon sa kasaysayang yon, the nation of Israel were driven by fear because they are now begin to dwell on what they see. Nakita kasi nila yung sa paningin nila na napakalaki ni Goliath. And aside from dwelling from what they see, naririnig nila yung tinig ni Goliath at yung paghahamon, they became nagkaroon po sila ng tinatawag na pagkatakot, kasi doon sa kanilang narinig. Yan din po ang kaibahan ng tinatawag na difference ng iyong pinakikinggan. If you keep on hearing the word of God, the more faith is arising in your heart. But if you keep on listening on negative things, the more fear is being developed. Kaya paalala po iingatan natin ang ating pinakikinggan. Tayo pong mapili sa ating mga pinakikinggan at pinapapasok sa ating pong buhay. If it's not helping our spiritual life to grow, then shut it off. Amen? Kung gusto po nating maging matagumpay dito sa ating tinatawag na buhay bilang mananampalataya. So now, to cut a long story short, nawalan po ng moral ang bayan ng Israel. At isang araw, napadpad si David as a very young boy na magdadala lamang ng pagkain sa kanyang mga kapatid na noong panahon yon ay kasali sa hukbo ng sandata ng Israel. Narinig niya yung mga panglalait ni Goliath sa bayan ng Diyos. At dahil si David po ay laging nakatuon sa Diyos, hindi lamang niya kilala ang Diyos dito. Kilala niya ang Diyos sa kanyang kalooban dahil ang kaibahan po ni David sa maraming Israelita, David has an encounter with God. And even today, there are numerous number of believers. Pero karamihan po ng believers, sad to say, has God in their mind, but they are lacking the encounter. Kaya marami pong mananampalataya ay hirap sa marami pong challenges ng buhay because they lack the encounter. Kaya nga po, ating nasahin lagi na makilala at ma-encounter natin ang Diyos. Kaya nga si David, ang dami niyang karanasan, kaya siya nag-volunteer. At doon siya nag-volunteer kay Saul, hindi nga po siya mapaniwalaan, pero wala na no choice na po ang bayan ng Israel Wala pong may gusto mag-volunteer. Even their mightiest man, who is expert in battle, in war, wala nag-volunteer. No choice. Si David lamang po ang may lakas ng loob. And now, they began to ask David about his qualification. Tinanong siya, ano bang karanasan? Dahil wala na ikaw na ang aming papayagan Ano po, sabi ni David, I killed the bear with my hand, the lion with my hand,
ang kanya pong sinasabi, yung kanyang mga naging karanasan na extraordinary, and David believes that the reason why he killed those wild animals by hand is not because of him, but because God is with him. So meron siyang karanasan sa Diyos, meron siyang encounter. And no choice, siya po ay, sa madaling salita, inano na po ni Saul, pinayagan na. And to cut again the long story short, nanalo si David at nabalik po ang moral ng Israel. Pero ang problema, all eyes now is on David. Lahat halos na ng mga mata ay nakatuon na kay David. Diyan na po pumasok ang tinatawag na insecurities, envy, jealousy, because now the gift. Amen? Kaya nga po ako'y naniniwala sa salita ng Diyos, your gift will always make a way for you. Kaya can I just add this to our lesson tonight? If you found the gift that God has given you, the gift that is in you will be the road to success. Hallelujah. Yung kaloob na inilagay sa iyo ng Diyos, alam mo bang nandiyan ang daan patungo sa iyong tagumpay? Yan ang paraan ng iyong pag-unlad, pagyaman, pag natuklasan mo yung gift na nasa iyo. Maybe some of you, meron pala kayong gift na, halimbawa lamang, natural example. Pilit kayo ng pilit na mamasukan. Ang gift nyo pala, magluto ng masarap na pansit. Nakakaiba kayo magluto na hindi magagawa ng iba. Pero ayaw mo pagtuunan ng pansit, pero nandyan pala ang iyong pagyaman. Pero sa inyong giftings na kayo lamang ang kakaibang nakagagawa niyan. Kung pagluluto man yan, skill man yan, kayo lamang. Pero lagi ninyong binabaliwala kasi nakatingin kayo sa opisina, nakatingin kayo sa pamamasukan, pag-abroad. Pero laging kulang at kulang. Kaya pag nasumpungan mo yung giftings mo, your giftings will lead you to your blessings. Hallelujah. Mga kapatid at mga minamahal, lumitaw yung gift ni David. Nanalo siya kay Goliath. Na-insecure naman po si Saul. Remember, every time that God will manifest your giftings, remember this, there are people that will be offended. Amen? And that is proven. Kaya nga po, nung lumitaw na itong si David, ang ginawa po ni David, ang ginawa ni Saul, kinuha si David sa kanyang palasyo. Dahil meron ding isang incident na natuklasan si Saul kay David. Ito pala si David, may gift din, aside from war, aside from courage, magaling din pala ang kamay sa pagtugtog ng harp. He's also a skillful musician. Eh, meron pong sakit itong si Saul na sinasapian na masamang espiritu. And every time that David would play the harp, the bad spirit umaalis po kay Saul. Kaya nagustuhan ngayon ni Saul si David na manatili na lamang sa kanyang palasyo. At dito nagsimula ang pagtatagpo ng landas ni David at ng kanyang anak na si Jonathan. At nagkaroon sila ng pagkakaroon ng relasyon. Sabi nga nung isang napakinggan kong artikulo, alam niyo po, trying to discredit the Bible, yun daw Jonathan and David ay gay relationship. That's not true. Dahil ito Jonathan and David relationship has something to do. They are a shadow of the ministry of Jesus to us, His church. Because Jonathan is a good example of a faithful friend wherein Jesus will fulfill when He comes to us in our time. Kaya narito na po ang ilan sa mga characteristics ni Jonathan na pwede po nating ma-relate sa buhay po ng Panginoon. Now, turn your Bibles today. Ito po ang ating unang pagbubukas ng Biblia. Sa 1 Samuel chapter 8, verse 1 to 4, ating pong buksan. Ngayon, sa inyo pong manual, mayroon pong headings bago po yung 1 Samuel. If you just look into your manual, a friend laid down his rights. So, gaya po ng ginawa ko sa inyo doon sa Jesus in the life of Joseph, gawin niyo po yung number 1. Kasi yan po yung mga tinatawag na mga karakter ni
Jonathan na may kaugnayan sa karakter and nature ng Panginoong Yesus na ating tutunghayan. Amen? Hindi ko lamang po na-numberan, pero inyo na pong lagyan. Amen? Kung wala man pong numero. Kaya sabi, number 1, a friend laid down his rights. Bakit po nandun sa ganong kataga ito? Ibig sabihin, ito yung ating unang masusumpungan. In 1 Samuel 18, verse 1 to 4, para po ating maunawaan yon. At sabi po rito, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David. And he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return to his father's house. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Ngayon, pansinin po natin yung nangyari at naganap. Ayon po sa tala ng unang Samuel, matapos na magkausap itong si David at ang kanyang hari na si Saul na tatay ni Jonathan, doon po nagsimula yung tinatawag na koneksyon ni David at ni Jonathan. At naging malalim po ang kanilang pagkakaibigan. Naging malalim po ang kanilang naging samahan. At napatunayan po ang kung gaano kalalim ang samahang ito ni David at ni Jonathan sa ganitong paraan. Kung papansinin po natin dito sa mga tala na ating binasa, pakinggan niyo po mabuti, dahil narito po yung susi. Nakipagtipan. Sabi, and Jonathan made a covenant. Remember, the Bible also is a book of covenant. Yan po, itong Biblia ay punong-puno rin po ng mga halimbawa ng tinatawag na tipan. Abraham, God made a covenant to Abraham. Jacob, God made a covenant to Jacob. Even Joseph, yung ating pong nagdaang aralin, he made a covenant to Joseph. Amen. Because the God that we serve is a God of covenant. Medyo theological po yung salitang covenant. Pababawin lang po natin. The word covenant simply means promise. Meaning to say, He is a God of promise. One of the nature of God is He never violate His word. When He say it, He will do it. Yan po ang nature ng Diyos. Kaya naman ang Diyos, galit na galit po siya sa mga taong hindi tumutupad sa kanilang salita. Because God hates those people that made the promise but never fulfill what they promise. Because He is a God of promise. Amen? Ngayon, ating pansinin, nag-covenant itong si David. Pag sinabi pong covenant, it is a binding agreement that is not subject to be broken. Yan po ang tipan. Yan po ang original na disenyo. When a covenant is being executed, kunin din po natin ito sa mindset ng kanilang panahon. Kasi in our time today, hindi na masyadong malalim ang pagkakaunawa sa ating modernong panahon. Pero para lamang matulungan tayo, what is a covenant in our time? Covenant in our time is in a form of a contract. Kontrata yan. It's the same thing. Ano po? Kaya nga pag kayo po ay bumibili ng bahay, bumibili kayo ng mga property, o meron kayong kahit even yung cheque, ano po, it's a covenant. Kahit yan po yung kapirasong papel, pero pag nilagdaan mo na po yan, it means that your sign, your signature, simply implies na you are committed to fulfill what you have promised. Nakalagay na 100,000, ibig sabihin, nangangako ka, babayaran mo yun, 100,000. Amen? So that is a covenant. Now, in our modern time, pagka po hindi mo tinupad yung kontrata, you'll be in trouble. May problema ka doon. Ano po? You can be jailed, you can be sued, pwede ka po matimanda. Dahil nga po, it's a violation. Kaya nga po, sabi minsan, breach of contract, not honoring the contract, that's a covenant. Kaya ng covenant, same thing pa rin po, kahit moderno na. May mga terms yan, may mga agreement yan, depende sa laman. Kung agreement, pagka duration, no, after 10 years, tapos na po yung lease, then doon pa lamang makalalaya ang isa't isa sa kontrata, kaya sinasabi magre-renew. Renew of covenant, yun lang po yun, renew of contract in our time.
Pero what if yung kontrata ay 10 taon pero gusto na makalaya ng isa? Wala pong ibang paraan kundi ang isang epektibong paraan para makalaya sa kontrata, kundi patapos pag namatay. Death is one of the escape. Kaya pag namatay yung isa, doon sa kakontrata, bali, wala na po yung kontrata. Kaya nga ang katotohanan sa ating pong batas, ang utang hindi po na ipamamana. Ang mga magulang may maraming napag-utangan at sila ang pumirma, kumontrata doon sa kanilang pinag-utangan, namatay siya, hindi po sagot ng anak yun. Because it is not the children who is in covenant doon po sa pinagkakautangan. Malibang yung anak pinapirma. Ginawa po silang tinatawag na kung tawagin po yun sa atin co-maker. Ano po? Kaya huwag po kayo magko-co-maker. Pag sinabing co-maker sa isang utang, ibig po sabihin nun, you are engaging into a covenant na pag hindi nakabayad yung principal, ikaw ay nangangako na ikaw ang babayad. Covenant is not new. It is originated in the Bible. Ang Diyos po ang nagpasimula niyan. Kaya nga sabi ng Bible sa book of Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. What happened before will also happen again. Kaya nga po, that what makes me excited and interested in the Word of God, because I really found out, and I am convinced, that that piece of book that you are holding that is called the Bible is the Word of God. Kaya si David at si Jonathan, nag-engage po sila sa covenant. At yung covenant na ito ay merong pagpapangakuan that they will be true and faithful to each other. Pero pansinin po ninyo yung nangyari. Yung nangyari po rito, dahil napakahalaga na makita po natin yung mga symbolic dito na ginamit no sa execution ng covenant. Sa atin po kasing panahon, ang ginagamit na lamang is the paper and the pen. Pero sa kanila pong panahon ay may mga materials may mga gamit. Like for example, in 1 Samuel chapter 8, verse 18, verse 1 to 4, ang sabi doon, and Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Yun yung kanilang tipan Jonathan, so as a sign na nakikipag-covenant si Jonathan kay David, ang ginawa niya, he took off the robe, yung kanyang kasuotan, ibinigay niya ito kanino? Kay David. Hindi lamang yon, along with his tunic, bahagi rin yun ng kanyang kasuotan. And not only that, even his sword, and also his bow, and his belt. Yung pong mga ibinigay na yan ni David kay Jonathan kay David, the robe, the sword, the bow, the belt, na ibinigay ni Jonathan kay David, lahat po yan ay meron tinatawag na symbolical meaning. Hindi lamang po ito basta bagay na ibinigay. Sa kanila pong panahon, sabi nga po sa inyo, one of the key, tandaan niyo po ito, in understanding the Bible, ito po'y payo ko rin po sa mga may mga desire na mag-aral ng Biblia at magbahagi ng salita ng Diyos. Maraming tayo ngayong mga kabataan. And it's a good thing. I'm encouraging you to be a witness, to share the gospel. Amen? Pero, nais ko po ipaalala, number 1, pray. Amen? Ask the Holy Spirit for leading. Amen? Pangalawa, humingi po kayo ng karunungan, ng wisdom. Bakit? Kasi, hindi po rin biro ang mga aral ng salita ng Diyos. Hindi po yung biro. Bakit? Kasi, it's either tayo po'y makapag-akay sa mali at mauwi sa maling paniniwala yung ating tinuturuan. Kaya nga, as much as possible, we desire that we get to the truth. Dahil ang sabi ni Jesus, when you know the truth shall set you free. So, freedom is a product of the truth. So, if you are preaching and teaching outside the truth, there would never be freedom. Kaya ang pagtuturo po ng salita ng Diyos ay di lamang basta kukuha ka ng talata at sasabihin mong parang ganito yung nangyari. No! Kaya nga po, mahalaga pa rin po as a believer na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo sa kanyang sulat sa 1 Timothy, kung di ako nagkakamali, sabi, study. Study. Yun po ang bilin ni Pablo kay Timoteo. Study to show yourself profitable. Amen? So, ibig sabihin po, ay ipinapayo ng salita ng Diyos ang pag-aaral. Amen? Kaya nakalulong
malungkot pag ang isang mananampalataya ay walang gana na mag-aral. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, kung hindi tayo matututo sa salita ng Diyos, palagay ko po, tayo na po may problema. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon, I don't think we can still have an excuses. Ang dami na pong paraan para matuto. Knowledge are open in our time. And knowledge is everywhere. Kaya kung hindi pa rin po tayo matututo, palagay ko po mga kapatid, tayo na po may problema. Alam niyo, nung araw, para matuto ka, kailangan makabili ka ng encyclopedia. Naalala ko ito noong mga dekada 80, na normal na hindi mo maintindihan yung history ko minsan, gawa ng wala ka encyclopedia, kamahal po ng mga encyclopedia noong araw, 20,000 ata ang isang set. Alam niyo po, noong dekada 80, 20,000. Ano po? Ano po ito? Ito po ay parang kayamanan na. Napakalaki pong halaga nun. Kaya nga pahulugan yung iba. Kaya naman nung araw, pag may encyclopedia sa bahay, isa yan sa parang tropeyo. Isa yan sa parang inihayabang ng isang pamilya, no? Isa yan sa asset, ano po, ng isang pamilya. Kasi bihira meron yan nung araw. Kaya naman kami, na walang kakayanan makabili niya nung araw, kami po'y nakikigamit, nakikihiram, para lamang kami makapag-research. Ngayon po sa ating panahon, meron ng Google, may internet, meron na pong YouTube, dami na pong babasahin. Even the books today. Sabi ni Ibang Pastor, kaya naman ako hindi makapagbasa, wala akong pera, ang mahal. Alam niyo, nung I started the ministry in the 90s, ano po, nung mga pakapanahonan po, mga 1998, after I graduated from the Bible School, narinig ko ang aking ama. Dahil wala nga po kaming kapera-pera nung araw when my dad was starting the ministry. So para po siya ay magkaroon ng spiritual feeding. Kasabihan niya po, wala pong mahirap sa mga taong may pangarap at wala pong excuse sa mga taong may gustong marating. You will always find a way if you want something. Pero pag hindi ka interesado, yan, marami na pong dahilan. Kaya pag niyayaya mo sa Bible study, Bible school, sangkatutak na dahilan. Hindi po dahil sa ayaw nila mag-Bible study. Hindi lamang sila interesadong lumalim at matuto. Kasi pag ang isa pong tao interesadong lumalim at matuto, gagawa lagi yan ng paraan. Hindi pwedeng makahadlang sa kanya ang isang bagay para maabot niya yung kanyang goal. That is what I believe. Sabi ng ama ko, dahil wala nga siyang pera, pero kailangan niyang matuto, he's really desiring to know God. So he need to study, pero wala siyang pera para maipadala kanya sarili sa Bible school. Yan po ang dahilan kung ba't pinasok niya rin ako sa Bible school, dahil di niya nagawa, ako po ang kanya ipinasok. Pero naalala ko, dahil sa mga national bookstore, sa kanyang mga free time, doon siya kukuha ng libro, uupo siya doon, magbabasa. Nakatayo pa pala doon sa National Bookstore, babasahin niya yung mga aklat, ugugol siya doon ng oras, doon, yun ang kanyang library. Wala pa siyang pambili. Pero dumating na yung panahon na nakita ng Diyos yung kanyang eagerness ngayon, dami naman yung libro, kulang na isang kwarto. Ngayon, yung panahon ko, inabot ko pa po, wala pa po kasi ring internet. Pero uso na yung power books. Hindi ko makakalimutan dyan sa Mega Mall, dahil marami po akong Bible study, Tondo, Manila, Shaw Boulevard, Pasig, papuntang Antipolo, nasa in-between niya Mega Mall. Kaya bago ako tumawid, pagkagaling ko ng Bible study ng Antipolo, Pasig, bago ako tumawid sa kabila sa Mandaluyong, ang stopover ko po ay Mega Mall. So doon mayroong power books. Ang daming libro, pero ang ganda na, malawak, maluwag, may mga carpet, may upuan, pwedeng makibasa. So yung aking free time, let's say 2 or 3 hours ang aking papataying oras, instead of going somewhere, nagbabasa na lang po ako sa power books. And that is how you invest to your soul. Studying is an investment. Studying is not wasting your time, but investing your time to your soul. Kaya ngayong oras na ito, hindi ka po nagsasayang ng oras.
1.5, 1 hour and 10 minutes or 1 hour, hindi ka po nagsasayang ng oras. In fact, you are investing. Kaya magkaloob ka man, mamasahe ka man, magtanim ka man, it's worth it. Hindi ka po nawalan. Ang problema, hindi lang po natin kasi naiintindihan, mga kapatid, yung value, yung halaga. Remember, you will only value of the thing if you understand the meaning. Hindi mo po mabibigyang halaga ang isang bagay pag hindi mo naunawaan ang kahulugan. Kaya marami ay binabaliwala ang opportunity na gaya ng ganitong pag-aaral because they do not understand the meaning. That's why they do not determine the value. Pero ang nangyayari sa iyo, you are investing to your soul. Kaya kayo na mga nagpasya, lamang na po kayo sa pangkaraniwang mananampalataya. Lamang na po kayo sa ordinaryong Kristiyano because you love your soul. Mahal mo ang iyong kaluluwa. Kaya ang pag-aaral ay pagpapakita rin na mahal mo ang iyong kaluluwa. Tingnan mo nga sandali ang iyong katabi, sabihin mo, mahal mo pala ang iyong kaluluwa, kaya ka naririto tuwing Bible study. Amen? It's just a sign that you love your soul. Yan po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya atin pong balikan ngayon, kaya po ako nagpayo, kasi nga, para pag tayo po'y nagbahagi ng salita ng Diyos, may laman, at may dalang katotohanan, at ang tao at ang makikinig ay tunay na lalaya, at hindi lamang masasayang ang kanilang oras at panahon, dahil na abot sila ng katotohanan. Ngayon, papasok din po dyan yung sinasabing pag-aaral. Kasi, I believe in the anointing. That's still the basis of what we are doing. It's the anointing. Pero the anointing will work what we have been trained. Kaya nga po, kung makapansin natin yung mga disipulo, 3 years na nakasama nila si Jesus is a training, it's a schooling, it's a studying. Kaya nga tawag doon ay discipleship. Amen. Pero, doon sa Book of Acts, in-empower na sila ng Diyos. Ano yung in-empower? Yung kanilang natutunan. Naalala ko tuloy, nariwa na naman sa akin. Bata pa ako noon at laging bukang bibig ng ina ko, ng nanay ko. Pag kukuha ka ng exam, magpe-pray ka ha, para ipaalala sa iyo ng Diyos at tulungan ka niya makasagot sa mga katanungan sa exam. Eh sa 3 magkakapatid, ako po ang pinakamahina academically. Yung 2 ko pong kapatid, talagang iwan na iwan po ako niyan eh. Kung gagamit ako ng salitang kanto, nung nagsabog ang Diyos ng katalinuhan, wala po ako halos na salo. Napunta lahat doon sa 2. Ngayon, madalas ako nakikita ng aking ina na hindi ako focus sa pag-aaral. Ako naniniwala wala pong taong bobo. Pero naniniwala po ako maraming taong tamad. Amen? Wala pong taong mahina ang isip. Hindi lamang po ginagamit ng tama ang isip. Gaya po ng pag-aaral ng Biblia. Sabi nyo ba, hindi ata para sa amin yung Biblia, hindi namin maintindihan. Hindi mo kasi pinag-aaralan. Subukan mo mag-focus, maunawaan mo Bible. Pero kung hindi mo binibigyan ng panahon, paano mo maintindihan? Kung hindi ka nagbubukas, hindi ka dumadalo ng pag-aaral, hindi ka nakikipag-aral sa mga marurunong, paano mo matututunan ng Biblia? Hindi ka nagbabasa ng mga libro, ng mga mahuhusay na mga ngaral, na mayroon ng credentials na napatunayan sa kanilang paglakad at pagiging mananampalataya sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, I love the history, I love the God's General Book. I learn from these preachers that have been used by the Lord in their time and in their generation. I learn so much from them. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral. Ngayon, sabi ko, nakikita ko lagi, hindi ako nag-aaral. Ano po ako eh? Sports-minded po ako eh. Active po ako sa sports, active ako sa barkada, sa kaibigan. Sabi ko sa nanay ko, dahil sabi niya, parang hindi kita nakita nag-aaral. May exam ka ba? Meron po ba? Hindi ka nag-aaral ah. Sabi ko, Mami, pray mo na lang ako na isagutan ng Diyos yung exam. Managalit nanay ko. Sabi niya, ipapaalala lamang sa iyo ng Diyos sa iyong na pag-aralan. Hello? Amen? Hindi niya pwedeng i-enhance, i-empower ang isang bagay na wala sa iyo. God
empowers only the gift that is in you, and that is called the anointing. The anointing is just the power to boost the gift that is already in you. Nasa iyo na yun eh. Ngayon, what will makes it work better is the anointing. That's the power. Kaya nga, bilang nasa ministry, it's very hard to operate in a thing that it is not my gift. Halimbawa, hindi ko po talaga giftings ang healing ministry. But I can do that. Pero it's not my strength. So the anointing for that healing ministry will not rub and work supernaturally on me because the gift for the healing ministry is not in me. Because the gift will only fuel, empower the gift. Kaya ang akin pong pinalalawak at dinidevelop ay ang pagtuturo. Because I recognize this is my gift. And the anointing will work with this gift to make this gift powerful so that I can present the exposition and the teachings that the people need. Amen. Kaya nga po yung skill, pinatatalas din po yan. Alam niyo yung mga magagaling na basketball player, gifted dyan. Not everybody can be a Michael Jordan. That's a gift. Not everybody could be a Stephen Curry or LeBron James sa ating pong panahon. That's a gift. Pero though the gift is in them, pero kung hindi po nila ito iinsayuhin at patatalasin, it will never come into a peak. Di po yan tatalas at magiging matagumpay. Meron din po ang pagtuturo ng salita ng Diyos. You dedicate yourself in study, research, prayer, study, research, prayer, para po ma-enhance yung kaloob na nasa iyo. Basa ng basa ng basa ng basa, aral po ng aral, if you really see that there is a gift in you. Eh dito, pansinin po natin, mahalaga po na maunawaan natin kasi ang Biblia po ay nasa setting ng mga Hudyo. That's number one. And it was written not in our time. So basically, the culture is different. The methods are different. Kaya nakatutulong po in unlocking the mystery of the revelation. Kung meron ka ng background doon sa nangyayari, gaya po nitong senaryo ito sa number 1 natin. Nung nag-covenant si David at si Jonathan, nagkaroon ng pagbibigayan ng robe, nagbigay ng robe, nagbigay ng belt, nagbigay ng tunic, nagbigay ng sword. Ngayon, kung hindi mo po naunawaan yung kultura, tradisyon, hindi mo makikita po yung mensahe. Yung robe kasi po, hindi po dahil walang maibigay. Now, in their time, when they execute covenant, if you gave somebody your robe, it represents your presence, your whole being. Ibig sabihin ng robe na binigay yun ni Jonathan kay David, it's not just he gave a robe to David, but Jonathan is saying to David, I give you my life because the robe represents the life of the person. Yun po yung meaning. Yun po yung ibig sabihin ng robe. That's one example. Now, another thing na aking bibigyan po ng pansin, yung kanya pong tinatawag na belt, bow, and sword. Now, the bow, the belt, and the sword is a representation of war. Weapons of war. Kaya binigay po yun ni Jonathan kay David. And David also gave his to Jonathan. Ganun po kasi ang covenant eh. You will give a token, palitan, to signify that you enter into in a covenant. At sa ating yung panahon, pumirma ka, pipirma rin yung kakontrata mo. Di po ba ganun yan eh. Pero nung panahon nila, ganito. Hindi po kasi, sa atin naman kasi, ang kaibahan na sa kontrata, ina-itemize na dun eh. Nilalagay na dun yung mga enclosures, yung mga included, ano po. Kaya nakalagay dun, ano ba yung pinagkakasunduan, kung nangungupahan, magbabayad ka on the 15, ganito, 2 years contract, pero nung araw, pagkakasunduan, covenant, binibigay, bawa, nakakakuha ko sa iyo, buhay ko, bibigay ko sa iyo.
Kaya hindi pwedeng maging kalaban mo ako. Bibigay ko yung damit. And the sword, the bow, and the belt is a weapon of war. So what is the meaning? The meaning is this. Your war is my war. Kaya binigay yung coat, your life is my life. Binigay yung bow, yung sword, yung belt, your war is my war. So, ibig sabihin, I lay my rights to you. Kaya nga po yung number 1, a friend lay down his rights. Kaya nung si Jonathan ay nakipagtipang kay David, ay kahit po siya, imagine, David was not yet a king, though he was already anointed, ha? Pero I want you to see something na nung nag-covenant itong si David at itong si Jonathan, hindi pa po hari si David, he was just an ordinary man. At ito pong si Jonathan is a royal person. Siya po ay anak ng hari. He is with royalty. He is not an ordinary man. Anak siya ng hari, ha? Pero, i-name up po niya yung rights para sa kanilang pagkakaibigan ni David. And that is exactly what Jesus gave up for us. Hallelujah! Kaya, ang sabi sa Matthew 26, 27, and 28, then He took the cup. No, ito yung communion. Gave thanks and offered it to them, saying, drink from it all of you. This is my blood covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. So, what's this? What Jesus is saying here in Matthew 26, inialay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, alang-alang sa atin. Imagine, He don't need to die. He's already reigning and ruling with His Father in heaven, but He came down. Hallelujah. Bumaba po ang Panginoong Yesus at para mamatay at ang kanyang dugo ay tumagas. Bakit? Para bigay sa atin, bigay sa akin, ibigay sa iyo. Amen? Kaya po pinakita, He gave up His rights just for you, just like what Jonathan did. And in 2 Corinthians chapter 8 and 9, ang sabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor. Hallelujah. That so that through His poverty you might become rich. So ano sabi ng Biblia? Alam si Jesus, ang ganda ng buhay sa langit. He's sitting right there with His Father, walking in the streets of gold, being served by the angels in heaven. Tapos dito sa lupa, siya po'y alipin. At sinabi ron, siya'y mayaman, pero alang-alang sa atin, iginiba po niya yun. Nagsakripisyo siya. Para ano? Para sa kanyang kahirapan, tayo ang yumaman. Glory to God. Hallelujah. So, kaya makikita rin natin na ganun din po ang nangyari kanino kay David. And another one in Galatians 4, verse 6 and 7. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into your hearts. And the Spirit calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. So dito pinakikita naman sa Galatians na ginibab ni Jesus yung bagay na yun para tayo maging tagapagmana. Para tayo po ang tumanggap ng tinatawag na mana at maalis tayo sa pagiging alipin at malipat tayo sa isang posisyon at kalagayan. Hindi naman dapat tayo ngayon naging anak at binigyan pa ng kapangyarihan na makatawag sa Diyos na ating Ama. You know, that's very strange in the Old Testament. They never called God as the Father. Pero because of Jesus, He gave up His rights so that we, believers, church, the body of Christ, ay magkaroon po ng karapatan na tawagin ng Ama, ang Diyos na Ama, at tumanggap tayo at maging bahagi at kabahagi ng tinatawag na mana. Ano po? Kaya nga ating unawain at ating pansinin, mga kapatid, bilang pagwawakas at pagtatapos, una pa lamang po, napakayaman itong araling ito. Amen? Kaya nga po minarapat ko na ito po'y ating ituloy para huwag ma-stop yung momentum na atin ang napasimulan sa church.
Pinadala na po tayo kasi ngayon ng Diyos sa mataas Kita niyo po yung mga revelation ngayon na pinadadaloy ng Diyos sa atin sa simbahan. It is so amazing. Even our worship service is beginning to be deeper and deeper and deeper each time we are gathered. Kaya wag po nating tigilan, mga kapatid. Wag po nating hayaan na kumalma ang init at ang apoy. Palakasin natin ng isa't isa. I-encourage natin ng isa't isa. Yung iba kasi pag sabi, ay wala si pastor, huwag tayong dadalo. No, sabihin mo, dumalo tayo. Pagpatuloy natin ang adikain ito. Dahil hindi naman tayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod tayo sa Diyos. I believe na tinitingnan ng Diyos ang ating faithfulness. Ito'y pagsubok din sa ating katapatan, mga kapatid. Amen? Meron po kasi mahusay maglingkod pagka nakatingin. May nakatingin, pero pag tumalikod, balasubas pala, ano po. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ako balasubas. Ako'y tunay at tapat na lingkod ng Diyos. And I am not just a man pleaser, I am a God pleaser. Hallelujah! Praise God. Palakpakan niya po muna natin ang Diyos sa buhay. Pagiging ng Panginoon, at dito po muna tayo magtatapos. Una pa lamang po itong karakter na ating pinag-aaralan, binubuksan. Talaga napakalalim po ng mga kapahayangan dito rin sa buhay ni Jonathan. Kaya nawa po tayo ay magkita-kita muli sa darating na Miyerkules. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mawawala, mag-anyaya pa tayo. Maganda at paganda ng paganda ang pinag-uusapan gabi-gabi ng Miyerkules. Malangin po tayo, mga kapatid, at tayo po muna ay pansamantala magsara sa pamamagitan ng isang panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos sa aming Ama, salamat po sa opportunity na ipinagkaloob mo sa amin na sa ganitong paraan ay may pagpatuloy namin ng pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. I pray for every persons that are present here tonight. Look at the faithfulness that they have demonstrated, Lord, tonight and each night na sila po ay nagsasama-sama. Continue to guide them, continue to lead them, and I ask your blessing to be upon your people. And I also speak blessing sa mga magkakaloob, magtatanim ngayong gabi sa gawain ng Panginoon na nagagamit para po maituloy ang mga pangaral ng salita ng Diyos, masuportahan ang mga materyales na ginagamit para maituloy ang pag-aaral at paghayag at makaabot pa ito sa maraming kaluluwa. Pagpalain mo sila, I speak blessing, Panginoon. Speak abundance and prosperity upon their life. At sa kanilang pag-uwi, samahan mo sila in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Good night po. At pagpalain tayo ng Panginoon.